ito po'y talagang naglilinis na po sila at mga pauwi na po sila. Pero, meron po tayong makikilala rito ngayon. Ito, panoorin nyo muna ito. Pupuntahan ko na sila, ha? Yan. Oh. Ito ba yung ano na to? Ibibenta nyo pa ba yan? Minsan ang buhay masagana pero hindi maiwasan ang hagupit ng alon. Ano man ang pagdaanang mabigat, wala pa ring makatatalo kapag may taong handang maging katuwang mo sa tuwina. Yan ang kwento ng mag-amang si Tatay Butchin at Leo Raffles. Pareho ang hanap buhay at magkasamang nagsusumikap sa buhay. Kaming dalawa wala iwanan hanggang dulo. Samahan natin sila ngayong umaga dito sa Kwentong Kabarangay. Tatay Butchin at Leo Raffles. Good morning, Tay. Good morning po. Good morning, Leo. Kumusta? Ay, tama ba si Leo ito? Ayan, gusto kong malaman mula sa inyo, kumusta po ang inyong pagtatrabaho rito sa konsignasyon ng mga isda? Mabuti naman po. Gaano katagal na ho kayong nagtatrabaho? Anong tawag ho sa inyo rito? Batilyo po. Batilyo! Yung pala tawag nila rito, batilyo. Ano ang ibig sabihin pag kayo po'y nagbabatilyo? Kami yung nag-aasikaso ng isda, nagdadakot sa buyer, nagditimbang. So marami kayong ginagawa? Oo. Kasama nyo si Leo doon? Hindi, magkaiba ho kami na. Anong trabaho mo rito, Leo? Ganun din po, batilyo. Tapos, ganun yung ginagawa mo? Opo. Oh, wow, okay. Gaano katagal ka na nagbabatilyo, ikaw? 20 years. 20 years na. Opo. Ilang taong ka na ba? 32. 32. Okay. Sa pagbabatilyo, magkano ba ang kinikita ninyo? Komisyon ba yan? Arawan ba yan? Paano ba? Conforme. Halimbawa, pag ako konti isda, ang sahod 300. Pag marami ang isda, mga 500. Anong nagagawa ng kinikita mo? Anong naitutulong niyan sa iyo? Personally, o di kaya sa inyong dalawa ng tatay mo? Pinakakain na namin, araw-araw. May naiipon ka ba? Wala, puro gastos. Uy, gastos. Kailangan Malakas kumain eh. Malakas kumain. Doon ka nagbabawi sa pagod kasi may puyat din na involved, no? Anong oras po kayo nag-uumpisa dito po sa inyong Pandi po pagbabatilyo? mga alas 5 po, andito kami. Ng hapon. Tapos, kayo dapat pinakauna kayong nandito kasi tutulungan niyo yung boss nyo kasi nangangamuhan kayo. Opo. Pero kayo yung huling aalis. Opo. Kasi, ganun na nga po. anong gagawin nyo? Maglilinis po ng mula alas pwesto. 12 ng gabi or alas 11 ng gabi ba kayo nandito? Anong oras? Alas 5 po ng hapon, nandito na po Ay kami. ba? Ha? 5 p.m.? Tapos, Hinihintay po namin yung amo namin. hanggang matapos, Hanggang sa makapakihaw. anong oras matatapos ang trabaho ninyo? Minsan po alas 4. Oh, wow. Kasi pag may maraming tira, magre-rest pa po O kami. sige, naiintindihan na kita. Kumain ka na ng kumain. Kailangan talagang kumain. Okay, mawalang galang na lang ho kasi syempre napansin ko lang, kayo ho ay may mga kondisyon sa mata. Yung sa akin po, Yung sa inyo po, ano pong nangyari sa inyong ano mata? po ito eh, Sa kanang mata niya? napuwing po ito ng nakahiga ko doon sa bahay. Oh, tapos Nagkaroon ng ipo, nalaglagan po ng kalawang. Tapos, hindi niyo pinagamot. Nagpa-check up po ako, sabi sa akin nung pinunta akong doktor, hindi niya raw pwedeng galawin. Bakit Sabi ko, po? bakit po? Kasi, kaya nga po ako nagpa-check up para Malaman. mapayos yung mata ko. Binigyan lang po ako ng pampatak na nagkakalaga 500, tapos pinagbayad ako ng 500 sa check up. Tapos sabi niya, pagkalipas na 1 linggo, bumalik raw ako. Hindi na ako bumalik. Hospital ba itong pinuntahan mo? Clinic lang po. Diyan sa pagbaba ng tulay. Uy, talaga? Tapos wala na siyang sinabing iba pa kung anong kailangan gawin sa mata niyo? Yun lang daw po pampatak. Oo. Hindi naman po ito malabi. Hindi ba sinabi na bumalik kayo pagkatapos ng ilang linggo? Or Pinababalik naisipan nyo ba na pumunta ulit sa ibang ospital, ibang Hindi na po. doktor? Wala Kasi na. nasira na po yung loob ko sa kanya. Kasi sabi niya sa akin, hindi niya pwedeng galawin yung mata ko. Kaya ako nagpa-check up para po malaman ko kung ano yung nangyayari sa mata ko. So tinanggap nyo na lang? Oo. Hinayaan nyo na lang? Uy, kung sino man yung doktor na yun. Parang may malida na. Kay dito tayo. Siyempre dito kay Leo. Ikaw, Leo, anong nangyari sa'yo? Tayo po. Bakit ganyan na yung mata mo? Inborn na At po syempre ito. yung height mo rin. Inborn Mga na po. cute tayo eh. Ayan. Mga cute tayo eh. Inborn. Apo. Oo.
talagang ganyan na po siya. Kayo tayo, anong alam nyo sa kanyang naging sitwasyon ni Leo? Siya po yung pagkakuba niya, nalaglag po yan. Nalaglag ka. Okay, okay. Lumusot sa may tulay na kahoy. Okay. Tumama sa putol na haligi. Tumama yung kanyang likod niya. likod. Okay, tapos ho, nadala ho ba sa ospital? Wala po ako ng mga panahon na yun eh. Nasa biyahe po ako. Anong biyahe? Masama po ako sa fish dealer. Tracking. Okay. Tapos, pagbalik nyo, Siguro mga 2 araw bago ako nakauwi, nalaman ko na lang, nakabaluktot na yung katawan ng anak ko. Tapos, hindi nadala sa ospital din. dilala po namin sa Manghihilot sa Nabotas. Oh, Sabi po ng Manghihilot, hindi na maubrang hilutin kasi nga po naglaman na. Nabali na yung mga ribs niya. Bakit yung hindi dinala sa ospital? Hindi ko lang ho alam sa mama niya. Kayo rin, syempre kayo rin tatay Hindi. din. Paano? Hindi kayo nag-decide na dalhin natin? Wala kayo, 2 days after, nakita nyo. After pagbalik nyo po, hindi nyo rin naisipan na dalhin sa ospital din. Dinala po namin, beresimento po namin ng Likod niya. katawan niyan. Oo. Kaya lang, hindi na talaga kaya. Ayan, okay. Pero, hindi naging hadlang yung kanyang sitwasyon. Ikaw, Leo, hindi hadlang eh, no? Nakakakilos ka. Opo. Diba? Nakakapagtrabaho ka. Ayos naman po. Oo. Kumusta ka ngayon na kasama mo ang tatay mo for so long dito sa inyong pagiging batilyo? Okay naman po. Ano yung mga natutunan mo over the years na ikaw ay nagbabatilyo? Ako, kasi nung naano ko sa papa ko, natuto ko maghanap buhay rito. Hindi pa bigat, ano? Hindi naman. Shoutout mo nga yan sa mga nanonood ngayon. Maraming pabigat eh. Maraming palaasa. Ano sasabihin mo sa mga palaasa, Leo? Shoutout nga pala sa mga tao dyan, wala trabaho. Oh. Maghanap buhay kayo. Gusto ko yun. Ano ho ang mensahe niyo, tay, kay Leo? Bilang kayo talaga ay laging magkakampi, magkasama, siyempre, ako sa naman hirap at ginhawa. Pagka may problema sa kanya, ako ang unang tumutulong sa kanya, tsaka ako ang nagtatanggol sa kanya. Kasi anak ko siya. Meron pa ho kayong ibang anak? Meron pa po. Hindi ho ba sila nagtataka? Bakit laging si Leo naman ang kasama mo at kakampi mo? Oh, Kasi tanggap nila. parang malayo naman sila sa amin parehas. Oh, kayo talaga ang magkakampi. Simula't simula pa. Anong mensahe mo kay Leo po? Sana wag siya magbago Aha. ng pag-uugali. Tsaka iayos niya yung trabaho niya sa araw-araw. Kasi minsan lang tayo makakakuha ng among matino, Yun. maayos. Yung Shoutout mo magpapasahod. na yung amo mo. Anong pangalan ng amo mo? Sabi mo pangalan ng Shoutout amo po mo. kay Dayday, kay Leonora Cañega. Yan! Bossing! I love you. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Leo, ikaw, anong mensahe mo sa magiting mong tatay? Salamat pa. Dahil nagsama tayo ngayon. Saka di mo pinababayaan. Saka dyan ka. Saka may sakit ako. Lagi mo tutulungan. Anong pakiramdam ng isang anak na merong tatay na nag-aalaga? Masarap. Kasi hindi lahat ganon, ha? Hindi lahat, hindi lahat, no? May ganon. Anong pakiramdam na may ama na nag-aalaga sa katulad mo, Leo? Masarap. Kasi may ama ka na nag-iintindi sa'yo. May ama ka na nag-aalaga. Hindi katulad ng iba. Wala nang inabot na ama. Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi po ng inyong kwento, tatay. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!